Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaction opinion itong post ni Teo Moreno. Sabi niya, samantalang sa Pilipinas, ipinamigay ang Pilipino sa ICC. Isinare ni Teo Moreno ang balita sa Russia. Ang nangyari, ito, title, Russia sentences ICC judges, prosecutor over Putin arrest warrant. Grabe. Ang ICC, 2 years ago nata, tagal-tagal na, nung gyera sa kainitan sa gyera sa Ukraine, ang ICC nag-issue ng arrest warrant laban kay President Putin ng Russia. Kailang walang magawa ang ICC dahil walang mag-enforce. Hindi sila makapasok sa Russia para huliin yung presidente. Ngayon, bumuelta ang Russia. Sinintensyahan ng isang korte ng Russia in absentia yung prosecutor ng ICC at 8 judges. Grabe, no? Samantalang Pilipinas, pinamimigay ang dating presidente. Ano yan? Sampal sa muka o karangalan? Ito, ang balita. Moscow court has issued in absentia verdicts against the chief prosecutor and 8 judges of the International Criminal Court over their indictment of Russian President Vladimir Putin for alleged war crimes in Ukraine, authorities said Friday. So, grabe. Kabaliktaran. Kabaliktaran po ang nangyayari dito sa Pilipinas. Nakakabilib ang ginawa ng Russian court na ito. Ito ang tunay na soberenya. Di ba? Ang administrasyong ito putak ng putak. Kung ano-anong sinasabi sa West Philippine Sea. Sovereignty ko, no? Soberenya. We will not surrender not even an inch of territory. Well, that's good. Kaya lang, dating presidente, isinorender mo sa ICC. Is that sovereignty? To me, it's not. It's a political persecution. At alam ito ng maraming bansa na ang ginawa ng administrasyong ito is dahil magkalaban na nga sa politika, para gusto na nilang alisin ang influence ng mga Duterte sa Pilipinas, but nagkakamali sila. Nagbumirang sa kanila. Ang gaba dili magsaba, sabi nga ni BP Sara. Tingnan mo, anong nangyari sa administrasyong ito ngayon. Kaliwat kanan ng mga problema. Bumabagsak na ang ekonomiya. Bagsak na ang Philippine peso against the dollar. Bagsak ang Philippine Stock Exchange. Bagsak ang investors' confidence. Ano na lang tumataas ang bilang ng mga trilyones na nakukurap. Yan ang padami ng padami. Tumataas ang presyo. Pahirap ng buhay. Dumarami ang mga nagugutom na Pilipino. So, again, saludo ako sa Russian court sa ginawa nilang ito, samantalang sa Pilipinas nakakadismaya. Sabi pa naman ng Pangulo, buhay ang hustisya sa Pilipinas. Sinasabi niya yan
Kaya hinihikayat niya si Saldico na harapin ang kaso niya dahil buhay ang korte o ang hustisya sa Pilipinas. And I agree. Buhay na buhay ang ating justice system. Bakit hindi niya litisin si Pangulong Duterte dito? Buhay man ang ano. Bakit kailangan mo pang isurrender? Ang ICC, complementary lang. Papasok lang ang ICC kung hindi na nagpapangsyon ang justice system sa isang bansa. Kaya yung ginawa ng administrasyon ito kay Pangulong Duterte, to me, I will never forget. Yung March 11, 2025, in famous day, at history will just judge this administration kung ano ang lalong dumami ang mga Pilipinong nagmahal kay Tatay Digong. Malala ko tuloy yung survey. Survey ng Pulse Asia, I think that was April or May, bago mag-election ng May 12. Sa trust approval rating, si Pangulong Marcos is nasa 32%. Samantalang 32%, si Tatay Digong 62%. Ang trust o satisfaction rating niya, mas mataas pa. Yan just a few months na kidnap siya March 11. So yung survey, April, ang taas ng nakakulong na nga, marami pa rin nagmamahal. yan ang palatandaan na malaking pagkakamali ng Marcos Jr. administration yung ginawa nila. Pasalamat tayo kay Ambassador Locsin, ambassador natin sa United Kingdom. Anong sabi niya? PRRD was kidnapped. Sampal sa mukha na naman yun. Kidnap siya. So again, sana magkaroon tayo ng tunay na soberenya na huwag tayong magpapasakop sa banyagang korte dahil buhay na buhay ang ating justice system sa Pilipinas. Salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa ating channel. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong Talandig ng Bukidnon dahil ang income natin sa channel na ito pantulong sa tribo. Namimigay tayo ng livelihood assistance sa kanila, nagpapatanim ng saging lakatan at Arabica coffee. Panoorin nyo ang video na ito. Na anak ko diri sa kapihan ni Miko, so mag-abono siya. So muna ni ang itsura sa iyang kapi nga 5 na kabulan. So naanay mga sanga-sanga ug tambok pod. Karon naman sa pag-abono mag-spill na pod si Miko. Salamat sa Ginoo ning suporta ning kape. Makaawas mi sa mga kalisod. Oo, Salamat. so Salamat sa nagtanaw sa YouTube. Salamat kayo. pila ka puno ang kanin imong kape? 600. 600. So daghan-daghan gyud.
So 5 na ka bulan. Oo, so salamat kaayo. Salamat. Salamat sa inyo. So salamat kaayo sa nagsuporta og sa nananom sa among pagpasuporta sa pagpananom namog kape.